Hotel Horror Series Part 1. Si Marvin at ang nag-check-in guest. Ako si Marvin Santos, bagong front desk agent sa night shift sa isang hotel sa Makati. Akala ko sanay na ako sa puyat at reklamo, pero hindi sa gabi na ito. Bandang alas 11, may dumating na guest, babae, nakaitim, tahimik. Hindi ko malaman ang edad niya. Wala siyang ID, wala siyang pangalan, may dalang malaking bag na para bang mabigat na hindi para sa isang tao. Binigyan ko siya ng keycard. Tumingin siya sa akin. Matagal. Sobrang tagal. Parang sinusuri niya na hindi lang ang mukha ko, kundi ang kaluluwa ko. Pagpasok niya sa elevator, hindi siya nakita sa salamin. Nawawala siya. Parang hindi talaga naroon. At kahit umalis siya, nararamdaman ko. Nandun pa rin siya, nakamasid. Kinabukasan, tinanong ako ng housekeeping kung may guest sa room 305. Wala. Walang record. Para bang hindi talaga siya pumasok. Maliban sa pakiramdam ko, parang sinusundan niya ako kahit saan. Part 2. Si Louie at ang room service. Ako si Louie Ramos, night shift room service attendant. Kala ko sanay na ako sa mga reklamo, pero hindi sa gabing ito. Pinatawag ako sa room 712. Walang sumasagot sa doorbell. Pumasok ako. Malinis, maayos, walang bisita. Pero may isang upuan sa sulok. Parang may kausap. Parang may nakaupo at nakatingin sa akin. Amoy lumang pabango kahit wala. Tinignan ko ang service log. Room service delivered. Guest satisfied. Ako lang ang pumasok. Wala akong nakitang tao, pero parang may humihinga sa likod ko. Ang puso ko, bilis ang bilis tumakbo. Hindi ko maalis sa isip ko, parang may nakatingin sa dilim. Naghihintay. Part 3. Fire Alarm. Ako si Angela, receptionist. 2 a.m. Tumawag ang telepono. May amoy ng usok sa 4th floor. Sinuri ko. Wala. Walang smoke. Walang alarm. Lumabas ako sa hallway. Mabigat ang hangin. Parang may tao sa dulo ng corridor. Tahimik, nakatingin sa akin. Parang may sumasabay sa bawat takbang ko. Tinignan ko ang CCTV. May babaeng nakaitim na naglalakad pataas ng hagdan. Pero ang elevator, hindi gumagalaw. Walang power. Wala siyang katawan. Parang anino lang at tumingin sa camera. Direkta sa akin. Bago ko ma-realize, tumunog ulit ang telepono. Ma'am, nakikita mo rin kami, diba? Walang numero, walang linya. Bumulong lang sa tenga ko. Part 4. Lobby sa madaling araw. Ako si Ricardo, security guard. Tahimik ang lobby. Hanggang narinig ko ang TV sa conference room. Pumasok ako. Walang tao. May keycard sa counter. Walang pangalan. Bago ako makaalis, may narinig akong tawa mula sa elevator. Mabagal, malakas, pero walang tao. Ang mga pintuan sa bawat floor bukas.
Parang may naglakad pababa. Walang galaw, walang yapak. Sa CCTV, nakita ko ang mga empleyado sa hallway. Pero parang wala silang katawan. Parang mga anino, naglalakad. Tinitignan ako, sumusunod sa bawat galaw ko. Part 5. Final shift ng mga empleyado. Natira lang kami, Marvin, Louie at ako. Tuwing madaling araw, may mga guest na walang pangalan sa logbook. Lahat ng kwarto puno, key cards naka-activate, lahat para sa wala. Kapag papalapit na ang shift namin na 4 a.m., tumatawag ang telepono mula sa vacant room. CCTV, nagre-record ng bisita, pero wala nakikita sa desk. Mga upuan sa lobby, conference room, gumagalaw ng mag-isa. Ang huling computer log, nagsasabing, next shift, welcome. Wala nang empleyado na makakaalis, pero bukas pa rin ang hotel. Full bookings, kahit walang tao. Patuloy ang check-in at room service. At patuloy tayong sinusubaybayan. Thank you for listening. Please subscribe and like this video. Thank you.